Billionaire's Instant Bride, Part 15. Hapon na nang makauwi ako galing sa appointment ko. Agad ding umalis si Logan matapos niya akong inihatid. At syempre, sumama rin sa kanya ang napakaingay na si Marco. Sa totoo lang, siya lang ang nag-iingay sa amin. Kahit hindi ko siya kinakausap, ay talak ng talak, kaya paminsan-minsan ay nasisigawan ko siya. Si Logan naman ay tahimik lang sa gilid, pero alam kong nagmamasid siya at inoobserbahan ako. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay galing pala to kay Mr. Muller at nagtatanong kung kumusta ang appointment ko. Nagsend ako sa kanya ng litrato ng passport bago ako tumuloy sa loob ng bahay. Doon ay nadatnan ko si Lolo Henry na nakaupo sa sala habang nanunood ng TV. "I'm home, Lolo." Sambit ko sa kanya para kunin ang atensyon niya. Pagkatapos ay lumapit ako sa kanya at nagmano. "Iha, may gagawin ka pa ba o may lakad mamaya?" Tanong niya sa akin pagkabitaw na pagkabitaw ko sa kamay niya. Agad akong umiling. "Wala na, Pulo. Maghahanda na lang po ako ng mga gamit para sa pag-alis namin ngayong Sabado." "Kung ganun, why don't you come with me? Ipapakilala kita sa mga amigo at amiga ko." Anya at malapad na humisi. "They're curious what kind of a woman my grandson married." Kinuwento na kasi kita sa kanila. Dagdag niya at mas lumapad pa ang ngisi. Po? Hindi ko napigilan ang panlalaki ng mga mata ko dahil sa sinabi niya. "Yes, I've been telling them how lucky Uriel is to have you as his wife." Tugon nito. "Sasabihan ko na sila na sasama ka." Anya at hindi na ako hinayaan pang magsalita. Napatangan na lang ako habang pinagmamasdan siyang kunin ang cellphone niya at tawagan ang mga kaibigan niya. Ilang beses pa akong napakurap bago mabilis na kinuha ang cellphone ko at lumayo sa sala para tawagan naman si Mr. Muller. Dahil sigurado kung magagalit na naman siya kapag may ginawa akong hindi niya alam. "Hello, sir." Bungad ko pagkasagot niya. "What is it?" Istrikto niyang tugon. Naririnig ko mula sa background ang tunog ng keyboard ng laptop niya. "Make it quick, dahil marami kong ginagawa." Si Lolo Henry po kasi. Gusto kong isama at ipakilala sa mga kaibigan niya. Direktang paglalahad ko. "What?" Halos mapangiwi ako sa biglaang pagsigaw niya. "Don't go with him. Stay in your room." Po? Pero nakapagsabi na po siya sa mga kaibigan niya at hinihintay na lang po niya ako. Paliwanag ko at hindi napigilang makagat ang ibabang labi ko. Baka po magtaka siya na hindi ako sasama, gayong wala naman akong dahilan para tumanggi. Narinig ko ang mahinang pagbuga niya ng hangin bago siya nagmura. "Okay, go with him. Just don't say anything reckless." "Okay." Pagkatapos ko rito ay susunod ako. Hanggat hindi pa ako dumarating, ay sikapin mo huwag makipag-usap sa kanila. Anya bago tuluyang ibinaba ang cellphone. Napabuga na lang din ako ng hangin bago pumikit at hinilot ang sentido ko. Pagkatapos ay bumalik na ako sa sala kung saan naghihintay si Lolo Henry. Sinalubong pa niya ako ng matamis na halik bago siya tumayo at inialok sa akin ang kanyang braso. "Let's go?" Wala na akong nagawa kundi ang tumango na lamang sa kanya at kumapit sa braso niya at sabay na kaming lumabas at nagtungo sa garahe. "I can't wait to introduce you to my friends." Anya sabay ngiti sa akin. "I am sure they like you." Dagdag niya bago ko pinagbuksan ang binto sa backseat ng kotse. Pagkapasok ko ay sumunod na rin siya sa akin. "Sana nga po." Sagot ko sa kanya bago huminga ng malalim dahil nararamdaman ko na ang pagkatok ng kaba sa dibdib ko. Ang dami kong nai-imagine na mga posibleng mangyari mamaya. "I'm sure of it." Kumpiyansang sambit niya sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya bilang tugon at sumandal na sa upuan sa may baling ng mga mata sa labas ng bintana. "Christine, iya." Tawag niya sa akin matapos ang ilang segundong katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nilingon ko siya at tinaasan ng dalawang kilay. "Po? Alam mo ba kung bakit labis-labis ang tuwa ko nang malaman kong ikakasal ng apo ko?"
Tanong niya sa akin bago siya tumitig ng diretso sa mga mata ko. Hindi ko lang alam kung naikwento na ni Uriel sa'yo. Pero ilang beses ko na siyang minapadaling magkapamilya. Dagdag niya pa. Wala naman pong nabanggit sa akin si Uriel. Sagot ko. At alanganing ngumiti. I see. Anya at marahang tumangutango. You see, ang rason kung bakit gusto ko ng mag-asawa ng apo ko ay para magkaroon na siya ng sariling pamilya. Para kapag nawala ako, ay hindi na siya gaanong malulungkot at hindi na siya mag-iisa. Po? Ilang beses akong napakurap matapos kong marinig ang sinabi niya. Hindi ko alam kung tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Pero ang dating sa akin ay parang kaunti na lang ang natitirang oras niya sa mundong ibabaw. I'm dying, Christine. Bilang na lang ang mga araw ko. Pagtatapat niya sa akin at kitang-kita ko kung paano maglaho ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ng lungkot. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako. That's what I want my grandson to have someone by his side when the times comes that I depart. Parang piniga ang puso ko sa sinabi niya. Kinagat ko pa ang labi ko para lang pigilan ang pamumuo ng mga luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tumitig lang ako sa kanya habang pinupuyos ang mga luha. Alam na po ba ni Uriel ang tungkol dito? Tanong ko sa kanya. Umiling siya sa akin. No, I don't want him to know. Ikaw lang ang sinabihan ko nito dahil tingin ko ikaw lang ang mas makakaintindi ng sitwasyon. Inabot niya ang kamay ko at marahan yung pinisil. Pagkatapos ay tumitig siya sa mga mata ko at ngumiti. Please, don't tell Uriel about this. Pero bakit niya po sa akin sinabi? I mean, dahil alam kong mas maiintindihan mo. And I also want you to know the reason why I seem to be rushing things. Especially your marriage and family. Putol niya sa sinasabi ko. I also want you to grant my wish na sana ay makita kong magkaanak kayo ng apo ko bago pa man ako pumanaw. Napaawang na lang ang bibig ko dahil hindi ko na alam kung paano ko pa sisigmurain ang panloloko namin kay Lolo. Matapos kong malaman yung kalagayan niya. Kinakain na ako ng konsensya ko. Naawa ako sa kanya dahil wala siyang kaalam-alam na ang lahat pala ng nakikita niya ngayon ay pagpapanggap labang. Hindi ko napigilan ang pagsikip ng dibdib ko. Parang pinipiga ang puso ko dahil sa magkahalong guilt at awang nararamdaman. Alam kong isang makasariling bagay ang hinihiling ko sa iyo. Pero yun na lang ang hinihintay ko. Yun na lang ang pumipigil sa akin na tanggapin ang nalalapit kong paglisan sa mundong to. Aniya bago muling pinisil ang kamay ko. Hindi ko na napigilan ang sarili at niyakap ko na lang siya, kasabay ng pag-agos ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Sobrang sakit. Sobrang sakit na magsinungaling sa kagaya niyang walang ibang hangat, kundi ang kabutihan ng apo niya. Nakakadurog ng damdamin. Okay, Pulo. Pabulong kong sambit sa kanya at masinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Tutuparin ko po ang kahilingan niyo. Pagsisikapan ko po. Dagdag ko bago marahang kumala sa yakap niya para ngitian siya ng matamis. Maraming salamat, Iha. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinagay ko sa kanya dahil hindi ko na kayang ibuka pa ang bibig ko para magsabi ng karagdagan pang kasinungalingan. Kahit na naaawa at nagigilt ako sa sitwasyon niya, hindi ko pa rin kayang gawin ang sinasabi niya. Hahayaan ko na lang si Mr. Moller na siyang gumawa ng paraan para malusutan namin ang sitwasyong to. Matapos ng pag-uusap namin ni Lolo Henry, ay hindi ko na magawang makapag-focus ng maayos. Kaya naman ay tinext ko na lang si Mr. Moller na kung maaari ay bilisan niya ang pagpunta dahil baka kung ano pa ang masabi ko. Lalo na't pinapalibutan na ako ng mga kaibigan ng lolo niya. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang revelasyong nalaman ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang sabihin yon kay Mr. Moller. Lalo na't malaki ang tsansa na magkagulo silang maglolo. At kapag nagkataon, ay marami ring mabubulyasong plano si Mr. Moller na siya namang ikakasira ng buhay ko. We're here. Let me introduce you to my friends. Sambit ni Lolo Henry, pagkahinto ng sasakyan.
Pagkatapos ay nauna siyang lumabas ng kotse para pagbuksan ako. Inalok niya sa akin ang kamay niya at tinanggap ko naman to. Pagkababa ko ay pansin ko ang pagtitig niya, kaya hindi ko na napigilan na magtanong. Bakit po, Lolo? Is it bothering you? Tanong niya sa akin. Marahil ay ang tinutukoy niya ang pinag-usapan namin kanina. Ngumiti lang ako sa kanya at umiling. Hindi po. Pagsisinungaling ko. Good. Ngumisi siya sa akin at tumango. You can't let it bother you. Hindi mo may enjoy ang honeymoon niyo this weekend. Dagdag pa niya. Marahan akong napatango dahil nawala nasisipan ko ang tungkol doon. Pero dahil napaalala ni Lolo Henry sa akin, ay hindi ko mapigilang mapaisip kung ano nga ba ang mangyayari sa honeymoon namin ni Mr. Muller. Napabuga na lang ako ng hangin dahil nakaka-stress ang mga kaganapan. Hindi ko tuloy alam kung hanggang saan na lang ang kaya kong pagpapanggap. Billionaire Instant Bride Part 16. Enjoy yourself, okay? Napatingin ako kay Lolo Henry na nakatayo sa pintuan ng kwarto namin. Matamis siyang nakangiti habang nagmamasid sa akin. Forget about the world and focus on yourselves. Make sure to cherish every second you spend in your honeymoon para pag-uwi niyo ay may apo na ako. Hirit niya pa bago tiningnan si Mr. Muller. Lo, we already talked about it. Tugon ni Mr. Muller habang inihahanda niya ang kanyang maleta. Don't pressure my wife, okay? Baka imbis na mag-enjoy kami sa honeymoon namin, ay ma-pressure lang kami. It's okay, Uriel. Mabilis kong sambit nang makita ko ang pagkawala ng ngiti ng matanda. Naalala ko na naman ang pinag-usapan naming dalawa. Tiningnan ko to ng matamis at nginitian. Well, we'll do our best para bigyan ka ng apo sa tuhod, Lo. Thank you, Iya. Anya at muling napangiti. O siya, you need to go now. We don't need to rush, Lolo. Wala naman kaming hinahabol na flight. Sagot ni Mr. Muller bago tumayo at tumingin sa akin. Are you done? Tumango lang ako sa kanya at umiti bago sinimulang hilahin ang maleta ko. All done. I'm ready to go. Then let's go. Anya bago kinuha sa akin ang maleta ko at nauna nang lumabas. Alis na po kami, Lo. Paalam ko sa matanda at matamis na umiti. Let me send you off kahit nasa gate lang ng bahay. Anya bago sumabay sa akin. At habang pababa kami ng hagdan, ay hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Hanggang ngayon ay ginugulo pa rin kasi ako ng sinabi niya. Hindi pa rin ako mapakali, lalo na't may nalaman akong sobrang importante. Kahit ilang beses kong kinumbinsi ang sarili ko na wala na sa akin, kung ilihim man ng matanda ang kalagayan niya sa abo niya, ay hindi ko pa rin mapigilan ang mag-guilty. Lalo na't karapatan ni Mr. Muller na malaman ang totoo. Pero hindi ko rin naman pwedeng pangunahan ng matanda, dahil alam ko na may plano rin tong magsabi sa apo. Napailing na lang ako dahil kahit hindi ko gustuhin, ay nadadamay ako sa sitwasyon nila. Naiipit ako. Pagkababa namin sa living room, ay naroon si Mr. Muller at prenteng nakaupo sa sofa. Walang kahit anong bahid ng pagmamadali sa mukha niya dahil hindi rin naman kami nagmamadali. Isang private plane kasi ang gagamitin namin papunta ng Paris at iyon ay pagmamay-ari ni Lolo Henry. Hindi ko tuloy mapigilang masabik na makasakay rito, lalo na't ito rin ang unang pagkakataon na makakasakay ako ng eroplano. Sinabi kasi sa akin Lolo Henry na kami lang ni Uriel ang sakay nito, bukod sa 2 piloto at 2 flight attendant, kaya malaya akong matitignan ang loob ng eroplano. Iho, you should have brought your luggage in the car. Sambit ni Lolo Henry sa kanyang apo. Come on, you shouldn't be wasting any minute. Dapat ngayon nagmamadali na kayo eh. Dagdag dito sabay kuha ng isang maleta mula kay Mr. Muller. Kaya wala nang nagawa ang huli, kundi ang tumayo at lumabas na rin. Tahimik lang akong sumunod sa kanila hanggang sa makapasok kami sa kotse na maghahatid sa amin sa airport. Again, enjoy yourselves, okay? Paalala niya sa amin kasabay ng pagsara niya ng pinto. I'll be expecting a great grandson when you get back. Nakangising hirit niya bago kumaway.
Napabugan na lang ng hangin si Mr. Muller bago niya tinaas ang salamin ng sasakyan sa may utos sa driver na umalis na. Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos kay Lolo Henry at natanong kung ano ang gusto niyang pasalubong pagka-uwi namin. So, is it true that this will be your first international trip? Tanong niya sa akin matapos ang ilang sandali. Tumingin ako sa kanya at tipid ng umiti. Yes, sir. Actually, ito rin ang unang beses na makakasakay ako ng eroplano. Pagtatapat ko sa kanya. Okay, then you should enjoy your first trip. Take your time and explore Paris. I'll hire someone to accompany you. Sambit niya sa akin kaya hindi ko mapigilang mapangiti. Kahit papaano ay may bahay din pala ng kabaitan itong si Mr. Muller. Think of this as your incentives. Tumangulang ako sa kanya at nilaparan ang ngiti ko. Thank you, sir. Tumangulang din siya sa akin bago sumandalo sa upuan at naglagay ng wireless earphone sabay pikit ng mga mata niya. Mukhang ayaw niyang maistorbo kaya hindi na rin ako nagsalita pa at itinuon ko na lang ang atensyon sa cellphone ko. Binasa kong muli ang text ng aking ina na nagpapasalamat sa ipinadala kong pera. Plano kong kada kinsenas ako magpapadala para hindi sila magduda sa trabaho ko. Kahit papaano ay nawala na ang bigat sa dibdib ko na dala ng guilt dahil nakikita kong masaya ang pamilya ko. At medyo gumaan kahit papaano ang buhay nila. Yun na lang sigurong iisipin ko para mapagpatuloy ko pa ang pagpapanggap bilang asawa ni Mr. Muller. Matapos ang ilang minuto ay nakarating na kami sa airport. Agad kaming sinalubong ng isang grupo ng mga kalalakihan at tinulungan kami sa mga bagahe namin. Todo tingin ako sa mga hilera ng mga eroplano na nakita ko habang pinupuntahan namin ang lugar kung nasaan ang private airplane na gagamitin namin. Keep your eyes forward, Christine. These people are Lolo's men. Bulong sa akin ni Mr. Muller. You can stare at those planes later. Dagdag niya bago ipinatong ang palad sa baywang ko, kisabay ng paghila sa akin palapit sa kanya. Dahilan para maamoy ko ang mamahalin niyang pabango. Alam kong parte lang ng pagpapanggap namin ang ginawa niya, pero hindi ko pa rin mapigilan ang pagkabog ng dibdib ko at ang pag-akyat ng dugo ko sa aking pisngi. At bago pa man makita ni Mr. Muller ang pamumula ng mukha ko, ay yumuko na lang ako kasabay ng pagsuot ko ng sunglasses na binigay niya sa akin kanina, bago ako bumaba sa sasakyan. Nang makarating kami ay bumungad sa akin ang isang eroplano na medyo maliit ng kaunti sa mga nakita ko kanina. Siguro dahil hindi naman pang maramihan ang sasakyan, kaya ganun. Ginabayan na kami ng mga tauhan ni Lolo Henry hanggang sa makapasok kami sa loob. At doon ay hindi ko na napigilan ang pag-awang ng bibig ko dahil sa labis na pagkamangha. Ang sosyal tingnan ng loob ng eroplano. Iilan lang ang mga upuan, pero malalaki ang mga to at pwedeng higaan. Kulay puti at beige ang kabuuang kulay ng interior ng eroplano at leather ang cover ng mga upuan. Akala ko ay doon na kami ni Mr. Muller, pero laking gulat ko nang dumiretso pa kami hanggang sa makarating kami sa area ng eroplano na parang isang literal na bahay. May maliit na sala set at flat screen TV. May bar counter din hindi kalayuan at maliit na kusina na kumpleto rin sa appliances gaya ng ref at stove. Pero ang mas nagpamangha sa akin ay ang isang kwarto na may isang malaking kama at may sariling banyo na rin. Banghang-bangha ako sa nakita ko. Hindi ko lubos akalain na pwede palang may ganun sa isang private airplane. Tingin ko ay napakaswerte ko dahil nagawa kong maranasan ang ganito na iilan lamang ang nakakaranas. Not all planes have these features. Sambit sa akin ni Mr. Muller nang makaalis na ang mga tauhan ng lolo niya. My grandfather had this customized years ago because we both loved to travel and I often used this plane when I studied abroad. Dagdag niya bago siya umupo sa kama. Tumango lang ako bago inilibot ang tingin sa paligid. Sir, pwede bang magtingin-tingin ako sa paligid? Paalam ko sa kanya. Yeah, sure. Go and do whatever you want. Kung magugutom ka, there's plenty of food in the fridge or you can ask the attendants to make some food for you. Mabilis niyang sagot bago siya tuluyang humiga sa kama.
Okay po. Sagot ko na lang bago dali-daling lumabas habang bitbit ang cellphone ko. Plano ko kasing kumuha ng mga litrato bilang remembrance. Pero pagkalabas ko pa lang ng kwarto, ay sinalubong na ako ng isang flight attendant na may dalang 2 baso na tingin ko ay orange juice. Good morning, Mrs. Muller. Do you want some juice? Alok niyo sa akin at matamis na ngumiti. At dahil nauuhaw ako ay hindi na ako tumanggi. Sure. Thanks. Magiliw kong sabi bago kinuha ang isa pang baso para ibigay kay Mr. Muller. Let me bring this to my husband. Sambit ko sa kanya bago ko bumalik sa loob ng kwarto. Pero saglit akong natigilan nang makita ko ang pagngisi ng flight attendant. Hindi ko alam pero bigla akong kinutuban. Pero iniling ko na lang ang ulo ko at hindi yon pinansin dahil mas matimbang ang kasabikag nararamdaman ko. Sir, gusto niyo pong juice? Alok ko kay Mr. Muller sa kasalukuyang bumabangon matapos akong makitang pumasok. Yes, sagot niya kaya mabilis ko tong ibinigay sa kanya. Thanks. Tumango lang ako bago umupo sa sofa para doon inumin ang juice. Ilang oras po pala ang biyahe natin, sir? Tanong ko sa kanya. Probably 13 to 15 hours. Sagot niya. Iyon na lang ang nasabi ko dahil hindi ko inaasahang ganun pala katagal bago kami makarating sa destinasyon namin. Yes, so you better take some rest. So you'll have enough energy to go around Paris when we get there. Aniya bago uminom ng juice. Tumango lang ako sa kanya bago ko inubos ang laman ng baso. At matapos ang ilang minuto, ay magpapaalam na sana ako sa kanya na maglilibot na muna ako pero bigla akong natigilan nang makaramdam ako ng kakaiba. Parang biglang uminit ang paligid at mas lalo akong nauhaw na sa puntong yun, nanunuyo na ang lalamunan ko. Nang mapatingin ako kay Mr. Muller para sana magtanong kung naiinitan din ba siya, ay natigilan ako nang mapansin kong mas gumwapo siya sa paningin ko. At may kung anong boses na bumubulong sa akin na lapitan ko siya. Napakunot na lang ako ng noo at napaisip. Teka, anong nangyayari?